Dr. Cortez. Tuloy natin yung discussion for feasibility study. We are now in activity number 7. It's still part of marketing study of your chapter 2. Sorry, we are now in chapter 3 na pala, no? So we are done with chapter 2. Last time we did the costing of your products. And ito naman, chapter 3 tayo. So reminder lang, chapter 1 was executive summary, chapter 2 is marketing study, and chapter 3 the technical study. So ito yung gagawin, no? Itong chapter 3 chapter 3, then I have the sample. Ayan, so may just pattern your opening paragraph dito sa aking sample. So after having determined the market size and the area, product and demand last time, no? Product and demand, supply sa ating last topic. And growth, the potential and technical feasibility of the project may be analyzed. This stage deals with the allocation of resources. So, we will just discuss what are to be done sa inyong technical study, the technical soundness, the equipment to be used. And you have the objective ng technical study. So, ito yung last portion ng opening paragraph. The objective of this portion of the study is to determine what extent the project meets the technical soundness criteria. So, ang next part ng itong study na to, you will now enumerate the product preparation guide of your study. If you have 5 products, so you will have 5 preparation dito. Kung isang product lang, so mas madali. Example, sa ating ginawang study na Kalye 8, di ba marami siyang products, Adidas, Kwek-Kwek, Calamari, Balut, Fishball, di ba? Yan ang mga products nila. So, bawat product should be prepared, yung mga technical study of preparation guide. Example, dito sa street food, figure number 10, so you have a photo of your product. Sample Adidas, no? So, paano sa piniprepare? Other technical study, you have the ingredients. So, pag marami kang products, so marami ka rin gagawin dito. Preparation. Ingredients. So, pag-service ang iyong ginagawa, so wala kang mga ingredients, syempre, di ba? Pero may gagawin kang mga function, paano gagawin yung service, yung procedure ng service, paano siya gagawin. Iyon ang ilalagay mo dito. But for the meantime, meron ka ditong yan, Adidas, or gagawin mo dito the ingredients ng Adidas. So, hindi naman siya, no? Just look at the ingredients na gagawin. Okay, and after that one, meron kang mga procedure na gagawin, cooking procedure. Pag ito yung service, once again, yung procedure lang ang ilalagay mo. Wala ka namang ingredients, syempre. So, 1 or 2, 1, 3, 4, 5 procedure ang iyong gagawin dyan. So, alam mo naman gawin, no? Kung paano ilagay mga dyan. Kayo nakakalam if what are to be done ng mga procedure. Okay, pag service, so enumerate the service procedure. Ayan, so ito yung balot. So ganun, same story, same procedure. You have the ingredients.
you have the procedure. So, may mga products na medyo marami ng procedure, no? Mayroong products naman na sobrang konti or ikli ang procedure na pwedeng gawin. Pineapple juice. So, after presenting the products per product, yung production area, ilalagay mo rin dyan. How are you going to discuss ano mga parts ng iyong production area tulad nito? So, the production area where the foods are processed and stored is composed of the following. So, yung mga area ng iyong production, mga lugar, no? Yan ilalagay mo dito. Example, ikaw ay nasa resto, mag-assembly. So, yan ang ilalagay mo dyan. Pag service naman, so ganoon din. Ang isang service meron sa mga area din, di ba? Na ginagamit mo. Kung saan kinakonduct yung business, product or service, yung mga parts niya, yung mga area niya, ilagay mo lang dyan. And then the next part of your technical study, you are going to enumerate here yung lahat ng gagamiting equipment or tools sa iyong business, ilalagay mo dito. As in lahat na may kikita mong equipment or material sa iyong or tools sa iyong business, ilalagay mo dito. So you have 5 columns. The first column, you write the description ng product. Equipment. Example, common naman sa atin yung mayroon ng mga POS system. No? Pero pag yung bago pa lang, maybe you don't have yet the POS system. Example, karinderya. No? Wala ka pang ganitong system na ginagamit. The POS system, ito ginagamit sa mga cashier. Example, sa fast food, sa resto. Pero baka wala ka pang ganitong gagamitin. Bago gamitin mo muna yung adding machine or calculator. So kahit calculator lagi ang gagamitin mo, ilagay mo dito. Pag adding machine ang gagamitin mo, ilagay mo dito. As in lahat. Then second column, you write the function. Saan gagamitin yung machine or equipment na yan. Yung third column, ilang piraso ang gagamitin. Pag malit kang business, example, pag calculator or adding machine, so normally isang piraso lang sa quantity. Then the fourth column, you write the unit cost of the product. Kung magkano ang isang piraso? Unit cost, no? Yung fifth column, that is a total cost. Ibig sabihin, pag dalawa ang iyong quantity, so 2 times 16,200 total. Pero pag isa lang, ang gagamitin mo, yung unit cost, yun na rin yung total cost. Kasi isa lang Pero pag marami, you will multiply yung unit cost by the quantity para makuha ang total cost. Okay, kung naman sa atin yung laptop, computer set, so gagamit ka ng computer set sa iyong business. Normally, kailangan mo talaga yan, Pag walang computer set, siguro laptop mo na gagamitin nyo. So yung laptop, ilalagay mo dyan. Then the function. Yung unit cost, para hindi ka mahirapan, hanapin nyo lang sa Shopee or sa mga online shopping platform. Shopee, TokTok. TikTok. So makita mo yung price nila doon. Para di ka na mahirapan. Kahit computer, kahit laptop, meron sa Shopee or TikTok. Tulad na ito, pag gagamit ka ng weighing scale sa iyong kusina, sa kitchen, so ilagay mo dito. Ang sample ko dito, guys, ay kunti lang, no? Pero lahat ng kailangan nyo, ilagay mo dito. Example, weighing scale, At mga utensils na gagamitin. Ito, microwave oven gagamitin. Sige, ilagay dyan. Pero microwave oven, dati mura pa, 2,261. Right? So, ayan, calculator. At calculator, ilagay mo dyan.
Kasi dito guys, no, ang ilalagay mo dito, furniture, kahit mga sofa, upuan, tables, ilalagay mo dito. Okay, and no, logbook, kahit yung mga record na gagamitin nyo, record book, ilalagay mo dito yan. Upuan, tables, ito pa, adding machine, pag gagamit ka ng Xerox, ilalagay mo dito. Kahit stapler. Okay, yun ang mga mga equipment. So pakita ko dito ibang mga gagamitin pa. Don't save. So tingnan niyo to guys. So, yan. Sample na ilagay mo. Pag meron kang vault na gagamitin, yung kahadiyero, no? So sasama mo yan. Pag meron kang telephone na gagamitin, freezer. Sa production, meron kang freezer na gagamitin. Yung lalagyan ng mga parang di masira. Pag gamit ng refrigerator sa iyong business, ilalagay mo dyan. Pag gagamit ka ng barbecue grill, ilalagay mo dyan. Crusher, kahit exhaust fan Stove, okay dyan. A burner, yan, weighing scale, microwave oven, coffee maker, kasama sa technical study, a rice cooker, range hood, pati utensils guys, no? Gagamitin sa example sa kusina, colander, measuring cup, grater, strainer, gagamitin mo rin yan. Frying pan, marami chopping board kasi kahit tuktukan, kahit knives, tongs, spoon and fork, kasama din, spatula, kasi lahat Pati furniture guys, kasama rin. Example office chair, upuan. Fluorescent light, kasama rin. Cabinets. Pati ball pens Kasi lahat yung gagamitin sa business. Calculator, logbook, stapler, thermal paper. Dati kasi may fax machine, ngayon wala na. Pati band paper gagamitin nyo. So, sobrang dami ng inyong gagamitin. Pati walis, tissue paper, kasama dyan. Pati supplies Ayan, Yun ang laman ng inyong technical study. Umpisa lang Umpisa pala yung technical study yan. So, ipunin nyo ng mga gagamitin, mga utensils, equipment, machine, and furniture, Yun ang lagay sa inyong technical study. Okay, so yun lang naman yung ating part ng and we can end this presentation. And yun lang. So that would be all guys. Very short presentation natin. So bye everyone.